Isang dating ahente ni Satanas, isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam o witch sa ating planeta, ang binigyang pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na magbagong buhay at talikuran ang pagiging sunod-sunuran kay Satan Lucifer. Ito ang kwento ni Emmanuel Amos sa kanyang tunay na karanasan bilang isang mangkukulam. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang pambihirang karanasan ang hinarap ni Emmanuel Amos. Siya ay nagkaroon ng personal encounter sa ating Panginoong Diyos, kung kaya't nagkaroon ng isang matinding pagbabago sa kanya ang isang ahente ni Satanas na isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam sa ating mundo ay magbabago na nga ba? Sa part 9 ng ating kwento patungkol po sa tunay na buhay ni Emmanuel Amos, dito niya po isasalaysay ang magiging karanasan niya kung papaano niya tatalikuran ang mga utos ni Satan Lucifer at susundin ang utos ng ating Panginoong Diyos matapos ang nakakakilabot na encounter sa ating Panginoon. Tandaan po ninyo, si Emmanuel Amos ay hindi po basta-bastang mangkukulam. Siya po ay isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam sa ating mundo ayon po sa kanya. Matapos ang pagbabago ni Emmanuel Amos, ang unang bagay na nangyari, nawala lahat ng mga kaloob o regalo na ibinigay mula sa karagatan. Kapangyarihan kung papaano nakikita ang sangkatauhan sa buong mundo at kung papaano nakikita ang mga Kristiyano, mga damit, mga larawan na kanyang kinunan sa mga laboratorio na pinasok niya sa ilalim ng dagat at mga larawan ng reyna ng Pampang na nakasabit sa kanyang bahay ay nawala. Sa kanyang pagbabalik sa Port Harcourt, may pagnanasa siyang magpatotoo kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa kanya, subalit hindi siya pinahintulutan ng simbahan. Ang asawa ng nasira niyang tiyuhin ay isa ring Kristiyano. Sinamahan siya sa isa sa mga pastor. Subalit ang tanong na kanyang tinatanong, dinalaban niya ang papel. Nauunawaan ni Amos na lamang sa bandang huli na ang papel na kanyang tinutukoy ay isang membership letter or form. Ano ang kinalaman ng papel ng membership sa kanyang pagpapatotoo sa kapangyarihan ni Kristo at kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanya? Ang paglipat sa kanya mula sa kapangyarihan ng kadiliman tungo sa kaharian na kanyang minamahal na anak, na kung saan siya nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo, maging ang kapatawaran ng kanyang kasalanan. Si Emmanuel Amos ay nalungkot na pag-alaman niyang ayaw ni Satanas na gawin ito, ang magpatotoo kung papaano nagbago. Lalong-lalo na ang mga taong may dating malalim na ugnayan sa kanyang mga gawain at gagawin ni Satan ang lahat upang hadlangan ang mga ganong mga patotoo. Muling naaalala ni Emmanuel Amos, malinaw na binilinan siya ng Panginoon na humayo at magpatotoo kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya. At ngayon, naririto, nahaharap siya sa pagtanggi. Marahil ay hindi pa panahon, kaya pinagpasyahan ni Amos na umiwas sa pagbibigay ng kanyang patotoo sa kaninuman. Naglakbay siya kasama ang tatlong negosyante para sa isang business trip. Doon bumili si Amos ng mga kalakal. Ang pera na kanyang pinambili para sa kanyang negosyo ay ang natitirang pera na lamang sa kanya. Ilan sa mga bagay na kanyang binili ay bulto ng mga tali ng sapatos, iba't ibang uri ng mga gamot, pangturok, thermometer at marami pang iba. Sa hangganan ng Nigerian, sila ay hinarang ng customs at maya-maya pa ay sinabihang magbayad ng ilang suhol para sa kanilang bitbit na mga bagay para sa kanilang negosyo. Sila ay tumanggi at ang kanilang mga kalakal ay kinumpiska kasama pati ang mga pag-aari ng kanyang mga kasama. Makalipas ang ilang buwan, yaong pag-aari ng kanyang mga kasama ay nailabas maliban sa kanya. Muli siyang bumalik
makalipas ang ilang panahon at sinabihan siyang magbayad. Subalit ng kanyang tingnan ang kanyang mga kalakal na binili. Napag-alaman niya na lahat ng kanyang mahalagang kalakal, bulto ng mga sintas ng sapatos, pangturok, mga gamot at iba pa ay ninakaw na. Dito na pagpasyahan ni Emmanuel Amos na hayaan na lamang ang mga natitirang kalakal sapagkat malulugi siya kung kukunin pa niya ito sa pamamagitan ng malaking bayad. Ang mga negosyanteng pinagkakautangan niya ng salapi ay nagpasimulang habulin siya. Ang ilan ay tumawag ng pulis. Ang iba naman ay ilalagay ang batas sa kanilang mga kamay at nagplanong iligpit siya. Ang tanging paraan ay isara ang kanyang mga pondo sa bangko at gamitin lahat ng pera upang tugunan ang lahat ng kanyang pagkakautang. Sa biyaya ng Diyos, nabayaran niya lahat ito. Subalit mga sangkay, siya ay lubos na nalugi. Nagtungo siya sa ilang mga negosyanteng Kristiyano na nakilala niya noon upang humingi ng tulong upang makapagsimula siyang muli ng bago. Walang sino man sa kanila ang nagsabi ng oo at hindi, kundi siya'y pinabalik-balik kinabukasan hanggang sa mapagod na siya sa paghahanap ng tulong. Hindi niya alam ang salita ng Diyos at dahil sa lahat ng kanyang mga kabihasnan sa kanyang puso at kapag siya ay nagtatangkang basahin ang Biblia, hindi niya rin po ito maunawaan. Patuloy siyang nagbubulay-bulay kung ano ang kanyang gagawin. Nakatanggap siya ng isang mahalagang tawag mula sa kanyang bayan. Nagmadali siyang umuwi at nasumpungan niya ang maliit na gusali na kanyang inaayos ay winasak ng kanyang tiyuhin na naroon at nagbanta na siya ay papatayin. Ang dati niyang pagkatao ay nahamon. Naaalala niya nang siya ay naroon pa sa lihim na kalipunan kung papaano siya natakot kay Amos at nanikluhod sa kanyang harapan. Subalit ngayon na alam na ng kanyang tiyuhin na siya ay nagbago na, naging mabagsik na ito laban sa kanya. Umiyak si Amos at nagpasyang bumalik sa kanyang kalipunan. Kahit papaano, maliligtas siya sa lahat ng kanyang kaguluhan at matuturuan ni Amos ang kanyang tiyuhin ng isang aral na hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Bagamat kinuha ni Amos ang desisyon, mayroon siyang dalawang tanyag na mga takot sa loob niya. Habang siya ay binabago, malinaw na sinasabi ng Panginoon sa kanya, ito na ang iyong huling pagkakataon. Ang aking pagbabalik sa kalipunan ay maaaring mga hulugang kamatayan. Hindi lamang pisikal, subalit espiritual na kamatayan. Pangalawa, kung si Amos ay mananatili sa Panginoon, ang kanyang tiyuhin ay nagpupuyos sa banta na siya ay papatayin. Si Amos ay sobrang naguguluhan at nangangailangan ng tulong. Wala siyang alam na salita ng Diyos at hindi niya alam ang salita patungkol sa ganitong kalagayan. Sa sumunod na mga araw, mga sangkay, dito na nangyayari ang paghihimagsik ng kampon ng kadiliman laban kay Emmanuel Amos. Ang mga alagad ng reyna ng Pampang ay nagpasimulang tugisin si Amos. Nagdusa si Amos ng higit sa kanilang mga kamay. Nagkaroon siya ng mga nakakatakot na panaginip. Noong May 1, 1985, isang buwan matapos siyang magbago, sa bandang 2:00 ng madaling araw, ang mga iba pa sa bahay ay mga tulog. Siya ay ginising ng mga alagad na ito. Inutusan nila si Amos na lumabas ng bahay. Siya naman ay sumunod. Lumabas si Amos habang sila ay nakasunod sa likuran. Ang lahat ng ito ay tila baga isang panaginip, subalit ito ay totoong nangyayari. Dumako sila sa isang libingan ng St. Paul's Anglican Church sa gilid ng Port Harcourt. Sa pagdating nila doon, sinabi nila kay Amos, kinakailangan mong bumalik. Kung ikaw ay tatanggi, papatayin ka namin o gagawin ka naming isang pulubi. Matapos ang ganitong banta, sila'y umalis. Bumalik si Amos sa kanyang ulirat at namangha kung papaano siyang nakarating sa libingan. Siya ay bumalik sa kanyang higaan at natulog. Nagpasya silang atakihin si Amos tuwing hapon. Kung minsan naman habang siya ay naglalakad sa daan, siya ay nilalabanan nila. Nakikita ng ibang tao na nakapaligid sa kanya na si Amos ay nakikipagbuno sa hangin o kaya ay nakikita nila si Amos na tumatakbo na tila baga may tumutugi sa kanya. Si Amos lamang ang nakakakita sa mga bagay na ito kung papaano ang kadiliman nagiging mabagsik laban sa kanya dahil sa kanyang pagkalas kay Satan Lucifer. Ginawa nila ito ng may
pang-apat na beses bago huminto. Pagkatapos ang kanilang pinuno, ang reyna ng Pangpang ang humalili. Nung unang araw, dumating siyang lulan ng isang sasakyan at humimpil sa tabi ng bahay ni Amos. Ang reyna ng Pangpang ay nakabihis ng mainam at napakaganda, tulad pa rin ng dati. Akala ng mga tao sa paligid na siya ay nobya ni Amos. Biglaan siya ay pumasok. Kilala ni Amos kung sino siya. Siya ay pumasok ng bandang 12:00 ng tanghali, kung saan ang paligid ay hindi masyadong abala. Siya ay naupo at sinabi niya, "Pwede kang pumunta sa iyong simbahan. Sumampalataya ka kung ano ang gusto mong sampalatayanan. Subalit kung maaari sanang huwag mo akong ibubulgar. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan sa buhay na ito." Hindi pa alam ni Amos ang mga kasulatan, kaya nakinig na lamang si Amos at pinagmasdan siyang lumakad. Nakiusap siya at nagsikap na kumbinsihin si Amos na muling bumalik sa kanya. Hindi si Amos nagsabing oo o hindi sa kanya. Tumindig siya, lumakad patungo sa kanyang sasakyan at umalis. May 2 beses siya ay inasikaso ng asawa ng kanyang tiyuhin na hindi man lamang nakikilala kung sino siya, at hindi ni Amos sinasabi sa asawa ng kanyang tiyuhin kung sino ang napakagandang dalagang iyon. At sa kanyang huling pagdalaw, binago ng reynang ito ang kanyang paglapit kay Amos. Sa pagkakataong ito, binigyan niya si Amos ng isang matigas na babala. Sinasabing sinikap niyang kumbinsihin si Amos sa mga pagdalaw na ito upang bumalik sa kanya. Subalit si Amos ay napakatigas at ito ang kanyang huling dalaw. Kung hindi pa rin babalik si Amos, muli daw po itong babalik at si Amos ay papatayin. Uwawasakin ang kanyang kaanyuan o gagawin siyang isang pulubi. Sa mga salitang ito, siya ay umalis. Si Amos ay natakot, kaya isang araw nagtungo siya sa simbahan at tinawag ni Amos ang isang kapatiran. Sinabi na Amos sa kanya ang kanyang mga problema at ang kanyang mga obserbasyon sa ilang mga miyembro ng simbahan. Binigyan siya ng kapatid na ito ng isang office address at sinabi sa kanya, doon makakasumpong ka ng tulong. Hindi mawari ni Amos, iyon na ang huling araw na nakita ni Amos ang kapatid na iyon, dahil hindi na ni Amos nakita pang muli kahit saan sa Port Harcourt hanggang sa mga oras na ito ang kapatid na iyon. Kinuha ni Amos ang address at nang sumunod na araw, pinuntahan niya ang isang opisina na ibinigay sa kanya. At dito sinabi sa kanya, dumalo ka sa linggo. Naroon si Amos sa isang fellowship center sa bandang 2:00 ng hapon. Hindi niya alam na ang pagpupulong ay magsisimula sa bandang 3:00 ng hapon. Subalit nakatagpo siya ng mga mananalangin, kaya sumama na rin si Amos sa kanila. Matapos ang gawain ng araw na iyon, nalaman ni Amos na ito ang tamang lugar para sa kanya. Pinagkalooban si Amos ng Diyos ng isang Kristiyanong babae na inari niyang isang ina na nagkaroon ng tiyaga nang ipaliwanag sa kanya ang salita ng Diyos at nagpayo rin sa kanya. Ang mga kapatiran ay naging interesado sa kanya at nagmalasakit. Nakita ni Amos ang tunay na pag-ibig. Nagpasimula ang banal na espiritu na bigyan si Amos ng kaunawaan tungkol sa salita ng Diyos at ang kanyang pananampalataya ay lumago. Ano ang susunod na mga mangyayari? Siya nga ba ay babalikan ng kampon ng kadiliman at wawasakin ang kanyang buhay at gagawin siyang pulubi? O di kaya'y papatayin si Emmanuel Amos? Ano ang susunod na mga mangyayari?